Matinding init, posibleng magka-stroke ang mga bata. Ngayong napakainit ng panahon, mas malaki ang tsansa ng stroke. Ayon po yan sa Department of Health. At kahit matatanda ang karaniwang nakakaranas nito, pwede pa rin daw ma-stroke ang mga bata. Bata, no, 8 years old, nagkaroon ng stroke. Kadalasan kasi ang stroke sa mga may edad po yan. Sa mga pasyente nakita ko before, pinakabata na na-encounter ko, nasa 30. Pero kasi meron siyang naka-dialysis na siya, merong tama yung kanyang kidney. So, mas malaki na yung chance na magka-stroke talaga siya. Pero sa mga hypertensive, sa mga malakas magyosi, sa mga merong diabetes, kadalasan yan, mga 50 years old and above, nagkakaroon sila ng stroke. November 2023, nang magising na lang umanong iyak ng iyak ang 8 taong gulang na si 5th Krian. Naglalaway din, masakit ang ulo at di na umano makapagsalita. Okay, so medyo similar po yung presentation ng mga adult type ng stroke sa mga bata. So ganoon din, sa medyo may edad, pwede rin sila sumakit yung ulo. Okay, yung iba naglalaway din, tapos hindi makapagsalita o kaya medyo nagkakaroon ng confusion. Hindi alam kung ano yung nangyayari. And syempre sinasamahan niya ng panghihina ng isang parte ng katawan or sa isang side ng katawan, either left or right. Tingnan niyo po yung mukha ng bata dito, no? Kung dito sa kaliwang side ng mukha niya, wala na yung tiklop dito, yung fold. Dapat meron po tayong fold dyan, di ba? Ayan, pag umingiti, okay, pag nagsasalita ako, merong fold, may lubog ng balat dyan. Laylay din po yung parte ng labi niya dito sa kaliwa. Tapos yung mata niya, hindi rin pantay. Itong sa kanan na mata, medyo napipikit niya o medyo singkit pa, pero dito sa kaliwang mata, open na open. So, yan po yung mga senyalis ng stroke. Kahit sa mga matatanda, ganyan din po. No? Tumatabing yung mata, at tumatabing yung muka, naglalaway, medyo nabubulol. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi na raw magalaw ni Krian ang kalahati ng kanyang katawan. Kaya dinala siya sa isang ospital sa Pasig. So, nung November daw una nagpa-consult galing sa... Kasi nga umiiyak yung bata. Nagising siya na umiiyak tapos naglalaway. Kaso normal yung mga initial na laboratory. Siguro that time, hindi pa nakapag-undergo ng mga imaging, no? Mga CT scan, MRI, kaya hindi pa siguro nalaman kung ano yung nangyayari sa bata. Pero good thing naman na sinabihan sila, no? Na mag-follow up sa neurologist. Kasi ibig sabihin, nagsususpetsa na rin yung doktor na tumingin sa kanya na baka nga merong possible pathology dito sa brain ng bata. Either stroke or kung anumang infection. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi na raw magalaw ni Krian. Isa po ito sa mga most common na senyales na meron pong stroke ang mga bata. Karamihan po ng mga patients kung nakikita dati, hindi ako masyado nakakita ng tumatabing yung mukha sa mga bata. Ang kadalasan ko nakikita, yan, nangihina yung isang parte ng katawan, either kaliwa or kanan. So kung nakikita natin dito, yung paglakad po ng pasyente, talagang nangihina po, no? Yung paa niya po sa kaliwa, talagang hindi niya maiangat ng husto. Nag-i-slide na lang po yung paa niya para makapag-forward siya. Tapos talagang iika-ika po. Kawawa naman. Nagawan po siya doon ng mga test, CT scan, angiogram, tapos yung catheter na kinukonek sa brain para makita. Yun na nga po may pumutok po na ugat sa brain. May pumutok na nga raw na ugat. So, CT scan, isa po yun sa mga common na pinapagawa sa atin, no, para maimbestigahan po yung bungo or yung brain natin. Kitang-kita po kasi dyan yung itsura ng brain, kung meron bang mga bukol sa brain natin, kung kamusta yung ugat, baka merong mga ugat na pumutok. Remember, pag stroke po, pwedeng pumutok yung ugat o kaya nabarahan yung ugat. Dati ko na rin ito sinasabi, yung ischemic stroke, nabarahan yung ugat. Kapag hemorrhagic stroke, ibig sabihin pumutok yung ugat, kumalat yung dugo. Hemorrhagic stroke po, yung nangyayari sa bata. Later discuss natin yung mga pagkakaiba niyan. Yung diagnosis po is stroke in the young versus intracranial mass. Stroke in the young, ibig sabihin, stroke po sa bata. Intracranial mass, ibig sabihin, baka merong bukol. Kasi kapag merong bukol po sa brain ng bata or ng matanda, pwede rin kasing dumugo yun. So pag dumugo yung bukol, pwede pa rin maging stroke yun. Hemorrhagic stroke pa rin yun. Or kung hindi man siya dudugo, yung bukol na yun, dapat wala kasi sa brain yun. Remember, kapag may bukol tayo sa brain, naiipit yung utak natin. Kapag naiipit yan, nawawala yung function ng brain natin. Remember, yung brain yan yung nagkocontrol ng kamay, ng pagsasalita ako, yan. Pagsasalita ako, yung eyesight natin, pag-iisip. At ngayon nakakaranas tayo ng matinding init ng panahon. Mas pinalalaki raw nito ang posibilidad ng stroke, lalo na sa mga dati ng may iniindang karamdaman. Tama. Heat stroke po, no? Diba? Sikat na sikat. Lalo na ngayon, sobrang init ng panahon po natin. Pag sinabi naman pong heat stroke, yan, usong-uso ngayong summer. Ang nangyayari po dyan, tumataas sa normal temperature yung katawan ng tao. Again, dapat po meron tayong homeostasis or normal na temperatura ng katawan. Bawal sobrang lamig, bawal sobrang init. Ngayon, kapag more than 40 degrees Celsius po yung katawan natin, nagkakaroon po ng diferensya sa brain. So, nagkakaroon ng panghihina ng function ng brain, nagkakaroon ng panghihina ng katawan, pwedeng sumakit yung ulo, pwedeng mawala ng malay. Tama po, very common yan kapag meron tayong mga
mga comorbidities sa mga may edad, may diabetes, high blood, or kung anong pang mga maintenance. Pero pwede rin po ito mangyari sa mga adults, sa mga kagaya ko, 20 to 30 years old or 40 years old na na-expose sa sobrang init, tapos ongoing yung strenuous physical activity. Sabi nating babad na babad sa araw, tapos tumatakbo ng mabilis, o kaya natrabaho sa sikat ng araw, na-dehydrate, nagkaroon ng sobrang elevation ng temperatura ng katawan, nagkaroon ng heat stroke. So kahit healthy tayo, pwede tayo magkaroon ng heat stroke. Kasi pagka mainit ang panahon, nagdadilate yung blood vessels natin. Nagdadilate, lumuluwang. So kung may congenital aneurysm siya or mga AV mal, pwedeng mag-dilate at pumutok. Yun yung childhood stroke. Sa ngayon, nakakapagsalita ng muli si Krian. Slowly recovering yung bata. Ang pangit po kasi pag stroke in the young, once naapektuhan po yung brain kasi ng bata, remember, developing pa po yan, hindi pa mature enough yung brain. Ngayon, magkaroon ng damage during childhood, dadalhin po ng brain yun sa development niya. So, pwede siya magkaroon ng mga long-term complications. Pwedeng mahirapan sa cognition or sa pag-iisip, pwedeng mahirapan sa pagsasalita o kaya sa paglalakad. Po, ganito po yung kamay niya, hindi po normal na hindi siya nakakaganon, tapos naninigas dito. Stroke po talaga yung niya, yung half sa right. Yun nga lang, kailangan pang sumailalim si Krian sa magnetic resonance imaging o MRI para malaman ang kanyang estado sa kasalukuyan. MRI naman po, mas higher ang resolution niyan. Kumbaga, mas malinaw po yan sa CT scan. Sa CT scan, kita natin yung brain, kita natin na may bukol, may pagdurugo o kaya may pagbabara ng ugat. Pero sa MRI, may kita natin kung ano itsura ng bukol, kung anong diferensya sa ugat, kung anong specific na nangyari sa brain. Medyo mas may presyo po yan, medyo mas mahal, pero mas malinaw po nating malalaman kung ano yung totoong sanhe nung nangyari sa brain ng bata. Again, ang stroke po, merong dalawang uri. Pwedeng hemorrhagic, ibig sabihin may pumutok na ugat, kumalat yung dugo sa paligid ng brain, naipit yung brain, naapektuhan yung function ng brain. Pwede rin namang ischemic, ibig sabihin nabarahan yung ugat, so hindi nakadalo yung dugo doon sa parte ng brain, so nawalan ng function yung parte ng brain na yun. Nagkaroon ng panghina ng katawan. Mga risk factors sa matatanda, karaniwan dyan pag may high blood, hindi kontrolado yung BP, sobrang taas ng BP, pumutok yung ugat, nagkaroon ng stroke. Pwede rin naman sa naninigarilyo, kasi yung paninigarilyo, nakakapangit po yan ng ugat, kakapal yung mga taba doon, kakapal yung pamamaga ng ugat, mababarahan, magkakaroon ng ischemic stroke. Pwede rin sa diabetic o kaya pag mataas yung cholesterol. Sa bata naman, ibang usapan po. Karaniwan dyan may mga pangit na ugat na nag-develop simula nung nasa pinagbubuntis pa sila. So medyo mahina yung ugat nila, merong mga malformation, arteriovenous malformation, pangit yung itsura ng ugat, madaling pumutok. Pwede rin naman sa dugo nila, yung tinatawag na sickle cell. Pag meron po kasing sickle cell, medyo pangit po yung mga red blood cell nila, madali po magbara yun. So magkakaroon sila ng ischemic stroke. Pwede rin po pag may mga congenital heart disease, kadalasan yan kapag mali po yung formation ng puso ng mga bata. Yung may mga butas sa puso, madali po kasi yan magkaroon ng thromboembolic stroke. Ibig sabihin may mga langib-langib na naliligaw, pumupunta doon sa butas ng puso, tapos pumupunta sa brain, babara. Dok, ano yung mga senyales ng posibleng stroke? Ito nabanggit ko na rin sa mga dati kong videos, yung FAST or FAST. So, ibig sabihin yan, facial asymmetry, yung letter F. Yung A, ibig sabihin arms, o may panghihina ng kamay. Biglang bumabagsak yung kamay or yung paa, basta yung kalahati po ng katawan. S, yung speech, hirap magsalita, nabubulol, nagkakaroon ng paglalaway. T, kapag nakita nyo po yung FAS, ibig sabihin T, time to go to the emergency room or sa hospital. Dok, paano makaiwas sa stroke in the young? Ang pangit po kasi dito, kadalasan, yung mga bata, ibang pasyente po kasi sila, diba? Hindi naman sila tulad ng adult na nagsasabi pag may nararamdaman, pag sumasakit yung ulo, nagsasabi sila. Tapos kadalasan, yung pag nagkaroon ng stroke yung bata, yun yung unang-unang senyales na may mali pala siya, na may mali pala sa kalusugan niya. So, ang best way to do is maging observant po tayo sa ating mga anak. Kung may pagbabago sa kilos, okay? Kung biglang naging irritable, kung biglang hindi na naglalakad ng maayos, o kaya nakita nyo yung mga senyales ng fast, huwag na po patagalin, dalhin agad sa ospital para ma-prevent yung pag-worsen or yung pagkalat ng stroke sa utak. And also, very important, ngayon tag-init, isa rin po kasi ang dehydration sa mga risk factors para magkaroon ng stroke yung mga bata. Medyo lumalapot kasi yung dugo kapag dehydrated. Again, laging maging hydrated. Damihan ang pag-inom ng tubig, lalo na ngayong summer. Sa mga matatanda, ang pag-iwas sa stroke, very madali lang. Basta umiwas tayo sa mga bawal at inumin yung mga maintenance. Lagi dapat normal ang BP, huwag na manigarilyo, inom ng alak, dapat laging normal ang sugar, lalo na sa mga diabetic. Sa heat stroke naman po, para makaiwas tayo, of
course, kung di naman kailangan lumabas during 10 a.m. to 4 p.m., yung talagang tutok na tutok yung araw, wag na po tayong lumabas. Lagi po magdala ng payong, ng sombrero, uminom ng maraming tubig at hindi lang po marami. Dapat sobrang lamig. Damihan nyo po yung yelo. And of course, kung medyo mainit yung panahon, wag na po tayong mag-exercise masyado. Tuwing gabi na lang or tuwing hapon or early in the morning. Wag natin sasabayan yung tutok ng araw. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.